Morning. Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is March 14, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may the Viceroy Tower 2. Dito yan sa Florence Way, Western Bicotan, Taguig. At dadalhin po natin yan sa may Yolo Plaza Town Homes Condominium. Doon yan sa may Bangkal, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Po. Ayan, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Actually, andito tayo. At inaantay lang po natin sila. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita po at talakayan. Katrina, kasabwat ang kanyang asawa na si Christian Panganiban na isang dismissed police officer, kasambahay na si Will D. Jr. at isa pa ang itinuturong responsable sa pagpatay umano sa mga biktima. Ang ikinamatay ni Diana, tama ng bala sa bandang kaliwa ng kanyang ulo, habang ang anak na si John Ismael tinalian ng ulo gamit ang plastic bag hanggang sa ituya malagtan ng hininga. Hinihina ng isinakay sa SUV ang mga bangkay na mag-inang Molinido habang kasama ang mga anak na mag-asawang Panganiban. At sa pagkahiwalay na lokasyon, itinapong parang basura sina Diana at John Ismael. Sa isinagawang luminol test ng PNP Scene of the Crime Operatives, nakitaan ng mga bakas ng dugo ang banyo, lababo at drainage area ng bahay ng mag-asawang Panganiban. Dagdag pa na mga otoridad, Enero 15 pa lamang ay bumili na ng garbage bag ang mga suspect at binalutan ang sofa sa kanilang bahay na tila paghahanda sa karumagduman na sasapitin ni Diane at John Ismael. Habang patuloy ang panganganak ng ebidensya, Rebel Panganiban na kapatid si Christian Panganiban ay itinuturing na ika-4 na suspect sa pagpatay sa mag-inang Molinido. Sumoko na sa pulisya. Samantala, ang asawa naman ni Diane na si Police Senior Master Sergeant John Molinido, itinuturing ng pulisya bilang mastermind umano sa brutal na pagpaslama sa kanyang mag-ina. Matapos nitong dali-daling ipakremate ang mga bangkay kasama ang mga damit nang hindi sumasailalim sa autopsy. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 4 na suspect na bawang nakatulong sa Criminal Investigation Unit Detention Facility ng Quezon City Police District. Ang mga inaanak sa kasal ni Diana na sina Christian at Tia Katrina at ang kasambahay ng mga ito na si Hila ay sumahilalim na sa preliminary investigation para sa 2 counts of robbery with homicide and theft sa Quezon City. At ang hustisya, gaano man ito katagal, ay darating sa mga biktima. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Casa Belga para sa Oko sa DZMM. Sa DZMM. Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa ang malutas ang anumang krimen sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Oko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming satabayan hanggang sa pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, logika at pagkamaparaan ay magtungo sa pagkantas ng
kasong aming tinutukan. Kumanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na ihatid ng inyong Soko sa DCMN. Ako si Gas Vega. At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang pag-skala. At isinipsip na din ang ebidensya. Kaya naman samahan dito kami ngayong gabi. Kasama mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DCMM. Magandang gabi mga kapamilya at mga kaservisyo. Siyempre, babatiin ko ang aking tandem, ang aking partner. Partner, magandang gabi sa'yo, Sir Gas Abelgas. Magandang gabi, lalo na sa ating mga taga-subaybay. Kumusta naman ang araw mo, tandem? Patuloy tayo talagang sumasama sa pagsisiyasat. Yeah, sabi nga niya ni pagkalap ng ebidensya. Go with the flow, ika nga. At itong Sabadong ito, partner, ito ang ikalawang Sabado natin dito sa ating programang Soko sa DCMM. At nung tayo ay nag-launch, nilaunch nung nakaraang March 7 sa ating pilot episode. At nakasama nga natin, partner, si Colonel Diangzon ng PNP Forensic Group. Maraming salamat, partner, no, kay Colonel Diangzon. Nag-aantay ng mga ating mga fans ng Soko sa DCMN. Ako siguro marami nang nag-message pag-uusapan nito yung mga tungkol sa siyensya, mga kasong tinututukan nila, mga importante na. At saka yung mga kasong tututukan natin dito, partner, tulad nga nung sinabi mo sa intro, dapat mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya. At talagang sa husay ng ating lalo na sa teknolohiya ngayon ay naging halos na positibo na. Correct. At sa galing ng ating mga forensic investigators sa resulta. And speaking of investigators, ngayong gabing ito, partner, mga kasama natin ang ilan sa mga ika nga eksperto sa pag-iimbestiga sa nangyaring krimen na yung drama, partner. Pinapakinggan ko yung intro mo doon sa Multinido double murder case. Yun ang tatalakayin natin ngayon. At medyo, sabi nga niya, masalimuot, partner, ang nangyari. Ikaw, ano ba ang take mo doon sa nangyari yun? Ay talagang masalimuot ito. Talagang yung misteryo at yung talagang paggawa ng commission mismo ng crime. Parang ang hirap paniwalaan na gagawa ng isang sinasabi person of interest. At sinasabi pang inaanak mismo noong biktima. Ito ang si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mullinito, yung isa sa mga, o yung dalawa na primary suspect dito sa krimen na ito. At bibigyang linaw yan, partner, ng ating mga kasamang panauhin maya-maya lamang. Pero bago yan, partner, baka may gusto kang sabi nga niya na i-shower out sa mga nanonood sa atin sa YouTube at Facebook. Live tayo, partner, sa Facebook. Oo nga, no? Sumali po kayo sa ating talakayan. Correct. Magpadala po kayo ng mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maading tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM, Teleradyo, YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na. Ayun. gusto ko partner, gusto ko yung pakakasabi mo ng yung sobrang seryoso, tapos iimbitahan mo sila para mag-like at subscribe. Para ulit yung linya na yun. Kaya like na like nila. Kailangan dapat nung kayong mag-follow at mag-like. At hindi lang yan, partner, no? Dapat kasama sila sa ating talakayan, sa ating diskurso ngayong gabing ito. Kaya nga yung mga investigator mismo ang silang talagang nagsisinop ng mga ebidensya. At sila correct. At sila, partner, yung nagpakahirap dito ay mga sabi nga niya matagni-tagni lahat ng facts, lahat ng mga nakuhang
pieces of evidence mismo sa crime scene at hindi lang siyempre investigador ang ating mga kausap. Mismo ang tagapagsalita ng Quezon City Police District. Pero mamaya natin sila ipakikilala, partner, dahil ang DZMM po, Radyo Patrol sa Istreta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa inyong mga dalapitan sa AM band po yan at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Partner, napapanood din tayo sa Cable Channel at sa buong mundo. Katulad ng mga naghihintay na fans ni Tandem Gas Abelgas. Siyempre, at yung kakausapin din natin, mga panahuli natin, Yes. investigador, na talagang pawak ng kaso. Correct. Paano yung Ginawa nila. yung mga sinasabi mong nag-aabang na fans mo, as far as anong bansa ba yan at saan natin sila pwede batiin? Yung mga nag-message sa'yo, ikaw mo. Ano na, i-grab na lang nila. Marami Pero sa US, di ba? Saan pa yung mga sinabi mo? Yan, sa Australia. Sa Australia. British. Oo. And then, sa US, pinakamarami. Ito ang ikalawang Sabado, ang ating programa ito na papanoodin po na pakikinggan sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1. Bago magbabalik tayo, nagkaroon lamang ng ilang sandali. Gas Abelgas at Jesse Cruzan sa sentro ng investigasyon. Basta AM, TCMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Zero Cap. Maluwag ang paghinga, tunaw ang blema. Basta nagundi, Blemex. Mula sa #1 Smart Dishwashing Ring. Galing-galing mo, Smart dishwashing face ko. Bitang kulang na mo, ano maladero. Galing for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing face. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Ay, para walang mahiginig sa plastic kami. Sa plastic ka pupunta ka. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing face. Heavy duty ladies, tawag pahit. Smart Dishwashing Face, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Yolo Pascual po, sa upo at hika, may Blemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Blemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na pinutunaw at nagpapalabas ng tema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Blemex. Easy. Indexing well, the generic name of Lemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Blemex 40. Basta lagundi, Blemex. Ang Blemex 40 lagundi capsule ay Continue straight to this o traffic light. drugstore na malapit sa inyo. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng lumit mancha, pero di masakit sa kamay. Jasper, the confident polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo. Bumalik Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. TCMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, TCMM. Scene of the crime operatives. Sa TCMM. Para mga pamilya, nagbabalik po ang Somos ng PCMM. Ito po kasama natin siyempre ang nag-iisang manigit pagdating sa crime na record dito. Ang aking ate, partner, siyempre, partner. May po partner. Partner na. Parang ano eh, partner kasi, oo, partner. Kasama natin si Tandem Gas Abelgas. Continue for 400 meters, then take the South Luzon Expressway round on the right towards E2. Makatulog din tayo pagka may
straight at this traffic light. Oo, kaya mga message ang mga nakita natin, makakatulong tayo. Oo. At dahil dyan, Tandem, huwag na natin patagalin pa dahil nandito, makakasama natin ngayon sa Captain Nemi Padrin. Captain, magandang po sa inyo. Magandang gabi po, Jessie at Sir Gat, at sa lahat po ng mga taga-subaybay, taga-panood ng inyong laganap po. Magandang gabi po. Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, take the ramp on the right. At ang kasama nito si Captain Padrin, ang dalawa sa mga investigator on case ng double murder case na si Police Captain Sergeant Enter right coast lane. Then, in 50 meters, take the South Luzon Expressway ramp on the right towards E2. In 100 meters, merge left onto South Luzon Expressway. Ang mga partner, kaya natin sila nakikita kayo gabi ay para yung try na update kung ano na nga ba yung nangyari, ano ba yung development sa kaso ng pagpatay sa Maguinagua. Continue for 2 kilometers, then turn right onto Don Bosco Street towards Makati CBD. First question natin, partner, kay Captain. Update. First sa ngayon, no, na ilabas na rin po ang mga resolution na nirelease ng ating about at ito sa ilang investment sa resolution ay ang next na pakalat po ng kausap kaso ng responses, no, dahil bago na mga suspect na ngayon ay na-request at sila po lahat ay nasampahan na ng kaso. At yun yung kanagin ko na lamang din pag-acknowledge na ito pong kaso na ito dito sa Bumilito ay originally kasi ay naka-special investigation task group, no, ng Solar Police District, and it was later turned over to PCPD at ang PCP na po dito ating criminal investigation and the detection unit na rin ang tumawag. So, dun sa pag-progress ng kaso, nag-create na lang din po ang PCPD ng special investigation team para po sa pagkasagawa ng in-depth investigation at talagang matutukan ang kaso ito. And luckily, sa mamamagitan din, no, ng masigasig ng ating mga operatiba at ng ating mga investigator on case ay na-solve po itong kaso na ito. At ang pinaka-isa bagit ko, ang pinaka-latest ay na-arraign na po itong mga respondents, no, at ang malinaw po dito, ang mga respondents ay itong mag-asawa, Iya at saka si Christian at saka si Neil. Yun po yung silang tatlo ang respondent. At ito pong si John, yung asawa po ng biktima, sila po ay hindi na po naisama, no? Na-drop po yung kaso, hindi po na siya naisama dun sa mga respondents. Unang-una dahil dinidro po ito ang kaso laban sa kanya. At pangalawa, wala po kasing mga ebidensya na tumutukoy o talagang nagiling na siya po ay kasama o mastermind dun sa pagkamatay ng kanyang naging asawa. Pero magiging open pa rin. At sa ngayon po, we consider it as a case law dahil na-arrest na, naisampahan na ng mga kaso itong mga respondents. So, malinaw po doon at nailatag din ng ating mga operatiba, ng ating mga investigator, yung mga kailangan ng mga dokumento lalo na itong mga ebidensya na talagang tumutukoy dito sa ating mga respondents na mapagtibay kaso laban sa kanila. And one last thing pa pala, at yung isa po
no, na original din na isama. Ito po si Alias Maribel. Si Maribel? Yes, kapatid ng Christian. Christian. Mayroon po Turn right, amendment then in din 60 meters, sa inilabas avoid at your hindi na po siya destination. isama as respondent. Siya na po ay isang naging ordinary witness. Dito po. Basta dito. Ito? Ay, titistigo na. Yes po, Dahil yes po. titistigo laban dun sa kanyang kapatid. Yes, at nakuhanan na po siya. Ano po? Po, i-campus. Anong unit, sir? Campus. Ginawa ko. Sa mga respondents at na sila ay nasampahan ng two counts of murder. Yun po ang nai-recommenda. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Ay Paano yun po? lamang yung traces. Wala na po. Nakita dun sa mga ano na yun na may bakat ng dugo. Kaya lang, malinis na. Wala na pong nakuhang mga specimen. Yun po ang malinaw doon. At partner, medyo dun tayo sa sinasabi ng mga otoridad na ito ay pinagplanuhan, di ba? Tama ko. Paano ho nasabi ng QCPD na itong krimen na ito ay premeditated? Yes. Malinaw doon no sa mga naging salaysay. Unang-una nitong ating naging witness at ganun din matandaan natin na ito pong isang respondent ay yun siya ang nahuli no na siya ang naging tulay dahil sa pagsagawa ng ating mga operatiba nung investigasyon sa ito yung backtracking and the forward tracking ng mga CCTV na napaka-essential dito no sa paglutas ng kaso na ito. Lumalabas na itong respondent na si Tia